Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang ginagawa ko, patuloy pa rin ako sa pagpa-flashing dito sa radiator ni customer. Kailangan kasi mga boss, bago ko ilagay yung bagong coolant, malinis talaga itong radiator. Yung tumutulong tubig dito sa radiator, ibig kong sabihin, dapat clear na yan. At ito nga mga boss, naka-start itong makina tapos pinunukan ng tubig itong radiator, na habang naka-start yan, may narinig akong vibration. Dito pala galing, pakinggan nyo. Mamaya mga boss gagawin ko yan, pero check ko muna itong hose kung meron siyang pressure. Okay na okay mga boss, wala siyang pressure. Tanggalin ko itong radiator cap nya. Pag nagkulang ng tubig yan, ibig sabihin nag-open na yung thermostat nito. Kaya ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo, bawas na ng tubig yung radiator nyan. Oh, wala na siyang tubig, di ba? Nag-open na yung thermostat niyan, kaya tanggalin ko na ngayon itong drain plug niya para lahat ng tubig dito sa radiator, pati sa makina mga boss, tumapon. Nakita nyo naman yung tubig na tumapon, di ba? May kulay na siya. Ibig sabihin, kaya nagkaroon ng kulay yun, yung galing sa makina mga boss, dahil nag-open yung thermostat, umopen na siya, kaya pati yun, tumatapon na rin. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, tuloy pa rin ako sa pagsalin ng tubig dito sa radiator para nga ma-flashing siya ng husto at yung mga kalawang na kumapit dito sa radiator matanggal. Gaya nga ng sinabi ko, importante na ma-drain maigi itong radiator. Pero ibalik ko muna itong drain plug ng radiator mga boss. Pag inilagay nyo naman itong drain plug ng radiator mga boss at medyo umuusok, medyo mag-ingat na lang kayo kung kaya nyo. Pero kung hindi nyo kaya, pwede naman switch off nyo yung makina. Kasi mainit din yan mga boss, baka mamaya mapaso naman kayo. Ako naman mga boss, medyo sanay naman na ako ng kaunti. Kaya pag kayo ang gagawa, pwede naman na switch off nyo muna yung makina, tapos ilagay nyo yung drain plug. Pagkalagay nyo yung drain plug, tsaka nyo ngayon salina ng tubig dito sa radiator. Pag napuno na yan, tsaka mo ilagay yung radiator cap nya, tapos pa-start mo na yung makina. Pag kayo ang gagawa, pwede naman yung ganun. Gaya nito, napuno ko na ulit ng tubig itong radiator, kaya pwede ko nang ilagay itong radiator cap nya. After ng 5 minutes, check upin nyo muna itong radiator hose. Pisilin nyo muna yan kung may pressure. Ayan tingnan nyo mga boss, pipisilin ko yan. Pag malambot naman siya mga boss, pwede mo na ngayon tanggalin itong drain plug dahil wala naman malakas na pressure yan na pwedeng mapasok nga nitong tubig. Sa pagtanggal naman itong drain plug mga boss, tutuluyan mo ng tanggalin yan para yung pagtapon ng tubig dito sa radiator continuous na siya. Tanggalin ko na itong radiator cap para mas malakas yung pagtapon ng tubig. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinanggal ko na itong radiator cap at sisilipin natin dito sa ilalim. At kung makikita nyo mga boss, itong tubig na tumatapon, clear na rin siya. Pag ganyan mga boss, pwede nyo nang itigilan yung pag flashing. Tapos punta na ako dito sa driver side para i-switch off ko na nga itong makina. Nakita nyo naman itong minor nya, stable na yan mga boss. Pero ayon kay customer, dati hindi siya stable, taas babayan. Switch off ko na itong makina mga boss, tapos balik na nga ako dito sa harapan uli ng sasakyan ni customer. Dahil nga sa ang i-drain ko naman dyan mga boss, itong coolant reservoir niya. Pero hindi ko natatanggalin yan dahil meron na akong panghigop para hindi na ako nagtatanggal ng coolant reservoir. Ayan mga boss, yung in-sponsor sa akin ng customer. Ang tawag dyan, manual pump fluid extractor. Alam nyo mga boss, pag may nag-i-sponsor sa akin na customer, viewers, kahit na maliit na halaga lang yan, ipinagpapasalamat ko yan sa kanila. Siyempre naman, una sa lahat sa Diyos. Ito mga boss, isang example na yung mata natin minsan talaga nakakadaya. Tingnan nyo, nung kinuha ko yan, kulay pula, diba, nung hinigop. Pero nung kinalog ko, biglang naging brown Ibig sabihin talagang marumi na itong coolant ni customer. Minsan kasi sumisilip tayo, ay malinis pa yung coolant, kulay pula pa yan, kulay pink pa yan, kulay green pa yan. Pero pag hinigop mo na yan, kalugin mo, yun, naghalo na yung putik tsaka yung coolant. Ang sama na ng kulay di ba? Kulay kalawang na siya Kaya minsan mga boss, pag sinilip nyo itong coolant reservoir nyo, minsan nadadaya tayo Akala natin, ang linis pa, kulay green pa, kulay pula pa. Ayun naman pala, pag hinigop mo siya nitong extractor mo, tapos kinulog mo yan, biglang magiging kulay brown Ibig sabihin, marumi na pala. Kaya mahalaga mga boss, kung meron kayong budget or konting pera, bili kayo nito yung ginagamit kong paghigop. Kayo na yung maggawa ng sasakyan nyo or mag-DIY para hindi na kayo mapagastos. Pag dinala mo yan sa paggawaan, medyo mahal din ang singilan yan. Pag binalas-malas ka pa, baka mapalaki pa yung gagastusin mo, madagdagan yung sira ng sasakyan mo. Silipin ko na nga dito sa ilalim mga boss kung may tumutulo pang tubig. Nakita nyo naman wala na. Pag ganyan mga boss, pwede nyo nang ibalik itong drain plug nya.
Siya nga pala mga boss, edited itong video ha. Makailang beses kong sinalina ng tubig yung coolant reservoir nito. Sa pagsalin mo ng tubig sa coolant reservoir, hihigupin mo ng extractor mo, tapos tapon, higop, tapon, hanggang sa maging clear na yung tubig na makukuha mo dito sa fluid reservoir. At dito sa ginagawa ko mga boss, ngayon, nakita nyo naman na after ko mailagay yung drain plug, nagsasalin na ako ng coolant dito sa radiator. After nyo mapuno ng coolant itong radiator, pati itong coolant reservoir mga boss, dahil nga sa empty na yan, salinan nyo na ngayon yan ng coolant. Tapos i-level nyo na rin. May nakasulat naman yan sa gilid nitong coolant reservoir mo na low and full. Ilagay mo lang siya sa full. Ganun lang mga boss. Pag naka-full na siya, ilagay mo na itong cap. Yan mga boss. Ididiin mo lang yan. Siguraduhin mo nakasealed siya maigi para wala sang singaw. Pati itong radiator mga boss, ilagay nyo na rin yung cap niyan. Tsaka nyo ngayon pa-start na itong makina. At pag napa-start nyo na itong makina, hayaan nyo lang siyang naka-idle. Kasi nga, ang hihintayin nyo dyan, mag-open yung thermostat niya. Pag nag-open kasi yung thermostat niyan mga boss, magbabawas yan ng coolant dito sa radiator. Dahil nga sa yung coolant papasok dito sa loob ng makina kapag nag-open nga itong thermostat mo. At para hindi ka mainip, medyo magpunas-punas ka lang dito sa harapan ng sasakyan mo. Yung mga talsik-talsik ng tubig, yan, punas-punasan mo lang muna yan. Pampatanggal inip yan mga boss habang naghihintay ka na mag-open nga yung thermostat mo. O diba, meron kang nagagawa kahit na naghihintay ka, ganun. After ng 10 minutes, pisilin mo itong upper radiator hose mo. Pag malambot naman siyang pisilin mga boss, ganyan, pwede mong buksan itong radiator cap. Walang pressure yan. Walang pressure yan mga boss, di ka tatalsikan ng tubig niyan or ng coolant. Pwede ka na ngayon ulit magdagdag ng coolant mo dito sa radiator hanggang sa mapuno na yan. Alam nyo mga boss, pag nag-drain kayo ng radiator, tapos nagsalin na nga kayo ng coolant, importante na paandarin nyo muna itong makina hanggang sa mag-open nga yung thermostat. Dahil sigurado, magkukulang uli itong coolant mo dito sa radiator pag nag-open nga yung thermostat. Gaya nito mga boss, after ng 10 minutes, uminit na ulit yung makina niyan, sigurado nag-open na yung thermostat. Kaya lang kung makikita nyo, hindi na siya nagbawas ng coolant dito sa radiator. Ibig sabihin, na fulfill mo na ng coolant yung radiator pati yung makina. In short, okay na siya. Kaya lang ako mga boss, sigurista ako. 3 times kong inuulit yan para sigurado ako na puno na nga ng coolant itong radiator at hindi na siya nagbawas. Nagpalipas ulit ako ng 10 minutes, after niya tinanggal ko itong radiator cap. At ito nga mga boss, kung makikita nyo dito sa radiator, puno pa rin siya ng coolant, hindi na siya nagbawas. Kaya pwede ko na ulit ibalik itong radiator cap niya. Tapos, balik ulit ako dito sa loob ng sasakyan ni customer para nga i-switch off ko na itong makina. Nga pala mga boss, sa ngayon lang makakapanood, ulitin ko ulit sa inyo yung problema nitong sasakyan. Una, yung idle dito mga boss, hindi siya stable. Tapos yung minor niya, pag in-start mo, mataas, matagal siyang bumaba. Pero tingnan nyo ngayon, start ko itong makina. O, di ba? Saglit lang bumababa na yung minor niya. Ayan o, dahan-dahan na siyang bababa. Yung before kasi mga boss, bukod sa mataas yung minor niya, tapos mabagal siyang bumaba, nagaano pa siya mga boss, nagtataas baba pa itong minor niya. Kumbaga, hindi stable nga yung idle. Tapos, pag liliko mo pang pakaliwa or pakanan, yung malibela nito, matigas siya. Ganon din itong brake pedal mga boss, pag inapakan mo, matigas din. At pag napadaan siya sa mga lubak-lubak, may lumalagutok dito sa pangilalim niya. Switch off ko muna itong makina mga boss, tapos start ko ulit yan. Maganda kasing makita nyo na okay na itong sasakyan ni customer. O, tignan nyo yung minor, di ba? Mabilis na siyang bumaba. Ayun ang problema ni customer dito. Na hindi naman sa akin sinabi ni customer na ganun pala kalala yung problema niya. Kasi nga mga boss, meron din naman akong nagagawa na hindi stable ang idle ng mga makina nila. Pero madali lang gawin yun. Ito kay customer, mahirap eh. Kaya ang ginawa ko, nilinis ko lahat ng sensor niya. Pati itong throttle body, nilinis ko. PCB valve, nilinis ko rin. Di tapos ang problema. Kaya mga boss, panoorin nyo yung part 1 nito hanggang dito sa last part niya para mas maintindihan nyo. Dito ko minsan iinis dito sa cover ng air filter housing niya mga boss. Lagi na lang yan ang problema. Lagi na lang ganyan. Makalug siya. Kapag matagal na yung sasakyan, ayan ang laging kumakalug eh. Kaya minsan pag nag-start ka na makita, tok 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 tok, ayun ang maririnig nyo eh.
Kaya kung wala ka talagang kamalay-malay sa sasakyan, naku, gagastos ka talaga ng malaki. Maniwala kayo sa akin. Ang daming ganyan na naging problema lang, ganyan lang. Naku, ang laki sila sinisingil para daw mahanap yung ingay. Nung dinala sa akin, yan lang ang problema eh. Kaya ngayon, isinisiwalat ko na mag-check up kayo sa makina nyo, matuto kayo mag-check up para hindi kayo napapagastos ng malaki. Tatanggalin nyo lang naman dito mga boss, itong air filter housing niya eh. Pag naiangat nyo na itong cover, dito naman sa air filter housing mga boss, pag tinanggal nyo yan, meron lang naman kayong tatanggalin dyan ng 3 bolt na number 10. Dito sa loob ng air filter housing, 2 bolt. Ayan naman yung tinatanggal ko ngayon, yan yung sa labas. Pag natanggal nyo na yung 3 bolt dito sa air filter housing yung mga boss, ibig kong sabihin, naluwagan nyo na siya, pwede nyo muna ngayon i-pull out itong air filter housing mo. I-position ko muna itong camera mga boss para makita nyo kung paano ko tatanggalin itong housing ng air filter. Ililis nyo lang naman itong cover, tapos pwede mo na ngayon iangat itong air filter housing mo. Ayan mga boss, di ba? Ganun lang naman, di ba? Madali lang. Tapos itong kumakalog mga boss, yung pinaka-hose niya, ayan, dito sa air filter housing, yung hawak-hawak ko, ang gagawin niyo dyan mga boss, hilahin nyo lang yan, ayan para ma-disconnect siya. Ayun, natanggal ko na, di ba? Ito kasi mga boss, yung pinakabunganga nitong sinasalpak mo dito sa housing nitong hose, maluwag na yan eh. Kaya ang gagawin ko dyan, binalutan ko yan ng electrical tape after ko malinis nga itong housing pati itong hose nya. Siyempre nilinis ko muna yan bago ko yan nilagyan ng electrical tape. Para kung mapalit nga at pag nilagay ko na yan dito sa housing nya, hindi na siya kakalog-kalog. May guide naman yan mga boss para hindi kayo malilito. Ayan kung makikita nyo, pinapakita ko yung guide. Diba? Tapos isasalpak nyo lang. Ituro ng daliri ko mga boss, yung guide niya. Ayan diba? Tinuro ng daliri ko. Ipasok nyo siya ron. Tapos, idiin nyo lang, i-press nyo para madiin nyo itong hose dito sa loob ng housing. Diba? Okay na siya. Nasalpak mo na. Pag ganyan, pwede mo nang ibalik yan sa dati niyang posisyon. Kita nyo naman, malinis na. Siyempre, tinanggal mo na rin lang. Linisin mo na. Ganun. At sa pagbalik naman itong air filter housing niya mga boss, siyempre same procedure din. Ilihis mo lang din itong cover niya. Huwag nyo nang tanggalin yung niya, yung socket wire dito sa mass airflow sensor para hindi na kayo magkaroon pa ng problema. Minsan kasi mga boss, pag tinanggal mo pa yung socket wire dito sa mass airflow sensor, minsan bababa yung minor o kaya biglang hindi magi-stable yung yung minor o kaya naman magche-check engine. Ayun ang mga magiging problema mo diyan or mai-encounter mo Kaya pag ganyan mga boss, wag niyo natanggalin. Lalo na ako, nagawa ko na ito. Parang pahabol na lang itong air filter hose niya na kumakalog Kaya di ko na tinanggal yung nakakonect na socket wire dito nga sa mass airflow sensor. At syempre naman, samahan nyo ng pag-iingat kapag inililis nyo itong cover ng air filter housing nyo, lalo't nakalagay nga yung wire ng mass airflow sensor nyo. At pag nahigpitan nyo na yung 3 bolt dito sa housing ng air filter housing nyo mga boss, kailangan ito namang air filter na ilapat nyo siya ng maayos. Ganon din itong cover mga boss. Kung nakikita nyo tinuro ng daliri ko, meron ka dyang pagsasalpakan nitong cover dito sa housing niya. Meron doon 2 butas. Isushoot mo itong cover mo ron, pati itong hose sabay. Ngayon, pag nailapat mo na siya ng maayos, tsaka mo ngayon i-clip na. Ayan sa may gilid niya mga boss, kung mapansin nyo. Doon tayo sa kabilang gilid mga boss, ilapit ko itong camera para makita nyo. Ikakalawin nyo lang naman itong clip, ayan diba? Ganun lang naman siya kadali. Tapos, huwag mong kalimutan, higpitan itong clamp dito sa inlet hose ng air filter cover mo. Ayan mga boss, gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench na number 10. Tapos, higpitan mo yan. Pag okay na, i-check na natin itong hose na ginawa natin ng paraan para humigpit siya. Tingnan nyo mga boss, wala na siyang vibration. Kasi pag nag-start ng makina, tok, gumagano'n siya nakakainis At dahil wala ng vibration yun mga boss, balik na ako ulit dito sa radiator. Tanggalin ko ulit itong radiator cap niya para kung kulang pa ng kulant yan, magdadagdag ako. Gaya nga nito mga boss, kulang siya ng kaunti. Pag ganyan, dagdagan nyo lang. Pag okay na, ibalik nyo na yung radiator cap niya. Di ba mga boss, kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo, napakadali lang naman, wala namang kahirap-hirap. Punta na nga ako dito sa driver side nang mapa-start ko na itong makina ni customer. Kasi nga, nag-chat na sa akin si customer na parating na raw siya. Kaya kailangan, naka-ready na ako. Siyempre, pa-start ko na itong makina. Nakita nyo naman yung minor nito mga boss, halos wala siyang kagalaw-galaw. Kaya pag ang problema nyo, hindi stable ang idle, linisan nyo lahat ng sensor, pati yung throttle body niya, linisan nyo rin. Ganun lang mga boss. Napakadali lang, walang big deal dyan sa paggawa, kayang-kaya nyo yan.
At dahil sa okay na ito mga boss, siyempre naman magro-road test na kami ni customer. Wala na ba kayong ibibilin mga boss? Baka may ibibilin pa kayo. Ibababa ko na itong hood. Op! Wala nang magbibilin dyan ha. Okay, baba ko na. Ginabi na naman ako mga boss. Road test na kami. Road to the test. Ano ang may manibela mo yan? Oh! Ikaw lang. Yung preno bumabaw na rin. Lumabot naman ni Bella, no? Oo. Bakit kami sinasabi mong ingay? Kasi dito nakita ko, yung, diba, makita mo naman sa video eh. Yung velocity dito sa kaliwa, diyan mo na rin yung ingay. Dito, oo. Dyan? Pagka umabot na siya ng 50 pataas, 60, gano'n. O sige, hindi natin. Saan kaya tayo makapagpatakbo nun? Teka lang. Tayo na siya. Yung minor niya. Bagsak mo yan. Okay na, di ba? Na baba lang. Sakto lang. Hindi nila mo sa akin, taas babaeng winner eh. Sabi ko lang yung... Bakit ganun nga sakit pala ako. ko yan? Ha? Ba't nga na pala nagkaganon? Na, Hindi na-observan ko na yun nga, hindi ko na ginagamit eh. sabi ko, Hanggang sa maging bira namang minor available nito. ka eh. Lahat yan ang sensor, nilinis ko. Ayun. Lahat nilinis ko. Bus airflow, camshaft sensor, tapos yung spark plug, pinalitan. Pati solenoid valve, nilinis ko rin. Ano pa ba yun? Siguro pag makatakbo tayo medyo matuluntilin dito sa ano, pag kumaliwa. Kaliwa tayo dito. Nakalimutan ko, dapat nagkalitanner lang tayo eh. Wala rin tayo tatakbuhan dyan eh. Nakita ko yung ingay, pinanggalingan sa CB joint. Walang lamang grasa. Kaya nangyari, Binilinis mo? tak may mga time na gano'n, tak may gumaling kang Ayun gano'n. yung ano, yung sinabi ko sa'yo, kuya. Oo, Yung parang tak gumagano'n siya. Sabi ko, ito na, Wala ng nakita grasa. ko na. Tuyuan ng grasa yung ano. Di ba yun dyan sabi mo sa kaliwa? Eh hindi naman actually dinayagdos ko ng direkta yun eh. Bali kumbaga, pahabol kwento mo na lang yung sa akin, di ba? Nung ano, sabi yung may ingay. Bumalik ako, di ba? Oo, Kuya, ano yung pahabol mo lang yung tak-tak-tak-tak. kwento na yun eh. Hindi ko naman yung dinayagnos, hindi naman yung kasali sa pag-ano ko eh. Pero ginamita mo na ng ano to, scanner. Oo, may nasa video naman. Kanan lang tayo. Scanner Kanan na lang. Para may maano na tayo. Mahaba-haba yung takbo natin doon sa ano. Makabuhay pa tayo. May highway kasi dito banda dyan, wala eh. Malayo pala C5. Makasikwenta lang tayo, Mario. Yun, ito mo oh. So, Hindi mo napansin oh, di ba? Wala nang lagutok. tsaka hindi na yun. Ayan oh. Ito, lubok-lubok na yun eh. Oo. Tsaka hindi na yun. Tama ka, minsan lumalago. Sa Diba? Tyrad na Hindi pala kasi, yun? yung Tyrad pinalitan ko. Oo, Tyrad na yun. Bago yung Tyrad yan. Lumalagotok na yun. Hindi, sa ano, sa velocity nga, sa CB joint. Yung sa manibela mo, yung sa Tyrad. Oo. Diba may direksyon na, di ba? Oo. Yung manibela mo, Tsaka maayos na siya. oh, di ba? Lubak-lubak yan, wala kang maramdamang ano, di ba? Kung sa'yo kuya na ano, na di ba pinalinis ko, kinalas siya ngayon. Eh, Pagbalik, mahina na yung buga ng hangin. pero okay pa yung labig niya eh. Kasi malamig sa labas. Ah, ganon. Oo. Bagay, Pero pag mainit sa yan. scanner, ayun din, sa scanner yun na lumabas. Aircon din. Walang problema sa makina eh. Yung mga pinapalitan natin ngayon, winter talaga eh. Ilan taon na ba yan? Alin? Ito, Ito mo na, wala kang 10 ingay. years. Ah, di ba? Wala ingay oh. Oo nga. Tsaka kalmado siya ngayon, no? Yung... Idle. Minor. Galing-galing yan. Yung mapalo yan. Yan lakas sa gasolina na nito bago ko dalhin sa'yo eh. Ah, ganon. Oo. Sabi ko, pambira to, dinalo-dalo sa akin, di mo lang sinabi, di mo lang tumatawag kung anong kailangan nun. Eh kasi ikaw na bahala dun eh. Kahit na, ayoko na nga ganun, gusto ko sabihin mo pa rin kung anong gusto mo papalitan. Ayoko ng palit ng palit, di ko ugali yun eh, di naman ako si boy palit. Tama no, ang linis-linis ito, ang dumihan. Makakita mo ito sa video, ang linis niya eh. Gumana no? Oo, gumana siya. Tsaka mas naging smooth siya. Smooth siya ngayon, actually. Saan tayo? Sige, diretso mo lang muna para marinig ko pa maigi. Ayun lang? Ayun lang. Yun lang naman yung pinaka-alala ko dito. Kasi eh. pag bearing, ang tunog niyan,
parang bang magte-take off na aeroplano. Pero yung ganyan, parang salisi lang yung gulong mo eh. Tsaka kailangan mo talaga ito ipaline. Dahil nagpalit ako ng tie rod eh. Sige. Palain ko na lang. Muli mga boss, dahil sa okay na itong sasakyan ni customer, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!